Isang mapagpalang araw at magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Serena Espaloma at ilalahad ko ang aking natutunan sa daily devotion po ni Pastor Russell Ocampo na pinamagatang The Happiest Person on Earth. So, ang ating scripture po ngayon is Psalm chapter 37 verse 7, The Happiest Person on Earth. So, yung talata po natin is, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their weak schemes. Ito rin pong talata na to is nagpapaalala sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Maghintay tayo sa Panginoon. Huwag tayong mabalisa kung yung mga tao sa paligid natin is successful, is meron silang bagay na nakukuha agad. Huwag tayong mabalisa kapag ganyan yung nakikita natin sa ating kapwa. Lalo na kapag masama yung ginagawa nila, na enjoy lang. Sila kasi, di ba nakita mo sila na successful na yung life. Pero, is galing pala sa masama, So, wag tayong mabalisa kapag meron silang bagay na wala tayo. Tayo yung maghintay at magtiwala sa ating Panginoon. Pero sabi sa Bible, wag tayong mabalisa. Wag kang gumaya, sa kanila na nagtagumpay na din. Maro tayong maghintay sa Panginoon, hayaan mo si God yung magbigay sa atin ng tagumpay. Sabi nga sa Bible, huwag tayong mabalisa kung anong meron sila, katulad na sinabi ko kanina. Bagkus tayo yung maghintay at magtiwala sa ating Panginoon. So, ating katuruan ngayong umaga is, contentment before God is the secret to a happy life. Gusto mo ba na tayo yung pinakamasaya na tao sa buong mundo? So, we need to be makontento tayo sa bagay na binibigay sa atin ni God, sa bagay na mayroon tayo ngayon. Kung ano yung binibigay sa atin ni God na blessing, is makontento tayo, Kumbaga, maging masaya tayo sa blessing na binibigay niya sa atin. Kasi, yung blessing na yun is galing kay God, hindi naman galing sa masama, Kapag tayo hindi marunong makontento, hindi tayo masaya sa buhay, totoo yan. Yung mga taong, meron nga silang bagay na ganito, meron silang bagay na nagpapasaya sa kanila pero hindi sila kontento. Marami akong nakikitang ganyan na meron na silang bagay na ganito pero hindi naman sila kontento, hindi naman sila masaya sa buhay. Ganyan. Ayan, sabi ko, kapag meron tayong bagay na mahal, maganda, etc., kahit napakayaman nila at gusto ng iba yung buhay nila, pero hindi pa rin sila masaya. You know what? Kasi nga, hindi pa sila kontento kung ano yung binibigay sa kanila ng Diyos. Tulad na sinabi ko kanina, diba? May mga tao akong na-encounter na gano'n na meron silang bagay na ganito, meron silang cellphone, meron silang kotse, meron silang pera, at mayaman sila. Pero hindi naman sila masaya sa buhay. Hindi sila kontento sa buhay. Ganun. Pero tayo, kahit mahirap tayo, kahit wala tayo yung bagay na meron sila, kung kontento tayo sa Panginoon at kontento tayo sa binibigay niya, mas masaya pa tayo kaya sa kanila. Mas masaya tayo. Tayo na yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Kahit na may problems ka na pinagdadaanan, mga struggles sa buhay, kung kontento naman tayo, kung kontento tayo sa binibigay ni God, kontento tayo sa sarili natin, kontento tayo sa buhay natin, mas masaya pa tayo sa successful na tao. So tayo, makontento tayo sa binibigay ng Diyos. Huwag tayo magmadali. Huwag natin ipilit yung mga bagay na hindi naman dapat. Bagkus tayo magtiwala at maghintay sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kapag naghintay tayo at nagtiwala, may magandang kakalabasan. At ayun yung tagumpay na bibigay sa atin ng ating Panginoon. Number 2 is, God provides everything we need, but not everything we want. Lahat naman ng kailangan natin is binibigay ng Diyos. Binibigay ng Ama nasa langit. Pero, hindi lahat ng gusto natin is binibigay ni Lord. Right? Pero, lahat ng kailangan natin is binibigay niya. Kasi, alam niya, nakikita niya, nararamdaman niya na kailangan natin itong bagay na to. Example na nga yun, diba? Kapag may needs tayo, is binibigay ng magulang natin. Like, sa school, binibigay sa atin ng magulang natin, diba?
Pero hindi lahat ng gusto natin is binibigay nila. Why? Kasi alam na magulang na hindi ito makakabuti sa atin. Hindi naman natin to kailangan. Ba't nila ibibigay, di ba? Maaari pang tumuntong sa may masamang mangyari sa atin kung ibibigay nila yung bagay na to, di ba? So, ganun din si God. God provides everything we need, but not everything we want. Alam ng Diyos na lahat ng kailangan natin. Kung may mga bagay na hindi binibigay ang Diyos sa atin, is huwag tayong magtampo sa Kanya. Kasi nakikita niya kung ano yung pinakamainam na bagay na ibibigay niya sa atin. No? Kung ano yung bagay na ikakabuti natin. Number 3 is, be robs us of our joy in Christ. Kapag tayo naiinggit sa ating kapwa, inaalis nito yung kaligayahan na meron tayo sa piling ni God, no? Jesus is our everything. Diba? Hindi natin kailangan mainggit sa maliit na bagay. Kailangan natin is makontento sa Panginoon natin, no? na meron tayo. Huwag natin hayaan na nakawin ng inggit itong bagay na itong saya na meron tayo sa piling ni God, no? Always remember, guys, na lahat ng bagay ay lumilipas, nawawala. Lahat ng bagay is temporary lang. Pero may isa tayo na hindi lumilipas, hindi kumukupas, hindi tayo iiwanan kahit kailan. At ito yung ating Panginoong Jesucristo. When you have Jesus, you have everything. Yes. Amen. So, let's be the happiest person on the earth. True contentment. So, paano natin ito may sasabuhay? Number 1 is, receive only what God keeps outside of that is evil. Kung ano yung binigay sa atin ni God na blessing, makontento tayo. Yun lang yung tanggapin natin outside of the evil, no? Ako kasi kapag mayroon ng opportunity na may ino-offer sa akin, di ba, katulad nga rin kay Pastor Russell, is tinitignan ko muna to kung galing ba to kay God, kung binigay ba to ni God, kung offer ba to ni God. Kasi kung hindi offer ni God, maaari naman natin hindi pansinin, no? Hindi tanggapin. Kung hindi galing kay God to, ayun nga, sabi nga ni Pastor Russell, ito yung tinatawag na tukso, no? Kapag may lumalapit sa ating opportunities at hindi galing sa Diyos, ito ay tukso at ikakapahamak natin sa huli. Pero dapat yung opportunities na darating sa atin is galing sa ating Panginoon. Kaya dapat is galing talaga kay God. Kasi kung hindi, maaari tayong mapahamak kung may masamang mangyari sa atin. Next is, do your best while waiting for God given success. Gawin natin yung best natin, no? habang naghihintay tayo sa Panginoon, no? Ibibigay yung success sa atin, no? Huwag tayong mabalisa, mainggit sa ating kapwa. Tayo ay maghintay sa Diyos. Diba tayo is nag-aaral, or ikaw na nasa trabaho ka, syempre gawin mo yung best mo sa work. Diba? Hayaan mo si God yung mag-promote sa'yo sa gusto mong posisyon. Basta ikaw, gawin mo yung best mo, work lang ng work. Diba? Ganoon din sa pag-aaral. Mag-aral tayo na mag-aral. Kasi si God na yung gagawa o kilos para magtagumpay tayo sa future. Diba? Hayaan natin si Jesus yung gumawa ng tagumpay para sa atin. Basta ang gawin na natin is do our best. Kapag nagawa natin yung best natin, si God na bahala magkumilos sa iba o magbalik ng ating tagumpay. And lastly is, be the happiest person by being content in Christ. When you have Jesus in life, you have everything. Right? Amen. Kung ano yung pagmamayari, tulad nga nung last na devotion ni Pastor Russell, diba? Kung ano yung pagmamayari ng Diyos is pagmamayari na rin natin. Kasi nga, kapwa tagapagmana tayo ni God, diba? Heaven and earth, redeemed world, perfect creation, perfect will. Yun. Kasi nga, kapwa tagapagmana tayo ni God, kung tayo mananampalataya, kung ano yung pagmamayari ng Diyos, is pagmamayari na rin natin. No? You have Jesus in life, you have a happy life. Amen. Huwag natin isipin na kulang pa tayo. Huwag tayong mainggit sa ating kapwa. No? Makontento tayo sa
kung ano yung binibigay sa atin ng Diyos is makontento tayo. So kapag ang heart natin is kontento, tayo na may karapatan na sumaya sa buong mundo. Kasi kung happy yung heart natin sa bagay na binigay sa atin nila, masaya-masaya tayo eh. Pero kung ikaw hindi mo tanggap sa puso mo yung binigay sa ni God, parang naiinggit ka pa, nababalisa ka pa. Gusto mo yung ganitong bagay, gusto mo yung ganitong bagay. Wala, hindi ka talaga sasaya eh. Bagkus may inggit ka pa, puno-puno ka na inggit at may negatibo kang tao, diba? At ayun ay gawa ng evil, no? So sana is ma-apply natin sa buhay natin to, no? Be contentment. Maging kontento tayo kung ano yung meron na bagay na meron tayo, kung ano meron na binibigay sa atin ang Diyos. Dahil kapag kontento tayo, masaya tayo. When you have Jesus in life, you have a happy life, you have everything. At yun, ngayon, ang natutunan, sana po may sabay natin ito lahat. Thank you po sa pakikinig at God bless.